Don't quit. Life must continue. Get involved with life. Siguro kung tayo si Ruth, sabihin natin bagsak ang buhay niya, bagsak ang sarili niya. Imagine nyo, lahat ng lalaki sa buhay nila namatay. So, kung iisipin mo sa kanilang panahon, they were hopeless. Pero si Ruth, hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nag-quit sa buhay. He get involved with life. Nag-continue siya sa buhay. Diba? So, napakahalaga niyan. So, anong ginawa ni Ruth? Napansin nyo? She went to a new place. She stayed busy. She refused to quit. Nakita nyo? Namatayan siya ng asawa. Wala na silang makain. Nagduros at naghihirap na. Lumipat pa ng lugar. Namasyalan pa sa Bethlehem. She stayed busy. And she refused to quit. Yan ang kanyang ginawa. Kasi di ba may mga tao, di ba pag namatayan ng asawa, namatayan ng mahal sa buhay, ano sasabihin? Ako, di ko na alam pa paano mabubuhay. Sasama na ako sa iyo. Pag tinulak mo naman, magagalit. Ba't mo ko tinulak? Di ba? O, kasi nga napakahirap talaga niyan. Pero, si Ruth, he never quitted. She stayed, di ba? Nagtitiwala sa Panginoon na matatapos din ang lahat ng kanyang nararanasan. Hardworking kasi siya. Kasi sabi ng verse, whole day siyang namumulot ng mga uhay, ng mga trigo para may makain silang magbiyanan. May mga tao na kapag naka-experience sila ng experience ni Ruth, di ba parang ayaw nang ituloy ang buhay? Halimbawa, sa trabaho, todo trabaho ka, sipag mo, tapos hindi ikaw ang na-promote, mas deserve mong ma-promote, pero ang na-promote yung sip-sip. Anong gagawin mo? Di ko nagagalingan, tatamad-tamad na ako. Hindi na ako magpapaaga, late na rin akong papasok. Mali. Lalo mong pagbutihan ang trabaho mo. Get involved in life. Diba? Dahil mas patunayan mo na mali ang kanilang mga desisyon sa buhay. Diba? Hindi naman tulog ang Diyos natin. Unfair ang boss mo, pero hindi unfair ang Diyos. So kung hindi man tayo ma-promote dito, ipopromote ka man naman ng Diyos sa school. Diba sa mga school, sa mga estudyante, yung nag-aaral mabuti, nagre-review, napupuyat pa, tapos yung kalapit mong malinaw lang ang mata, nangongopya lang, mas mataas pa ang grade sa'yo. Di ba napaka-unfair? Tapos sila pa yung honor, tapos ikaw hindi. So sasabihin, di na nga ako magre-review, mangongopya na rin ako, kakain na lang din ako ng kalabasa. Mangongopya na lang din ako. Minsan ganun ng tao. Di ba? Kaya napakahalaga na makita natin, unfair man ang mundo, pero hindi ang Diyos natin. Kaya huwag tayong susuko kahit ano man ang bigat na nararanasan natin.